Welcome po sa online preaching and teaching ministries of Messiah Baptist Church of Baisa. Ang nais po nating pag-aralan na doktrina sa ngayon ay ang doktrina ng kasalanan na pinamagatang Hamartiology sa unang bahagi. Manalangin po muna tayo. O Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako sa lahat kong kalikuan, kasalanan, at iyong linisin ang aking puso upang walang hadlang sa aming pagsampa sa iyo at pag-aaral ng iyong doktrina sa banal na kasulatan. Bigyan niyo po kami ng karunungan at gabayan sa aming pag-aaral ng doktrinang ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Hamartiology, the Doctrine of Sin. Part 1. Merong isang tunay na kapangyarihan na nakakaapekto sa langit at lupa. Nakaapekto sa mga anghel at mga tao. Ito rin ang dahilan ng pagkasira at pagkakagulo ng mga iba't ibang bansa. At pagkasira at pagkaligaw ng mga landas ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit nawala ng harmony at fellowship or magandang pakikitungo at magandang pakikisama ng tao sa Diyos. At higit sa lahat, ito ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao at naparito sa mundong ito. Ang kapangyarihang ito ay tinawag na kasalanan. Lahat ay naapektuhan ng kasalanan. Ngunit, iilan lamang sa mga taong naapektuhan ng kasalanan ang talagang may alam tungkol sa kasalanan. Sinubukan ng mga philosophers, ng mga sociologists, at ng mga psychologists na alamin kung ano ang mali sa lipunan. Kanilang inaalam kung bakit ano ang kulang, kung bakit pabulok ng pabulok ang bansa. At pasama ng pasama ang mga tao. Marami rin ang namuhunan ng buong oras at buhay sa pag-aaral na kanilang sinusubukang ipaliwanag kung bakit nagkakaganyan ang kalagayan ng sangkatauhan. Ang sino mang honest ay dapat kanilang aminin na mayroon talagang malubhang kamalian sa sangkatauhan. Ang isang paglalakbay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na mga balitang babasahin or isang simpleng panunood ng gabi-gabing balita o sa pamamagitan ng isang honest na pagsusuri sa personalidad ng isang tao ay malinaw na makapagpapatunay na ang tao ay masama or depraved. Walang alinlangan na ginagawa ni Satanas ang bawat posibleng pakana, paraan, or pandaraya upang maitago ang doktrina ng kasalanan or hamartiology. Ayon sa mga ilang paniniwala o religious na tagapagturo na siyang naglilinlang ng mga tagapakinig na kapag ang kasalanan ay minimize or nabawasan, ang katubusan ay automatically pinahihina din since ang pangangailangan ng katubusan ay nakadepende sa labis na pinagaan na kasalanan. Diyan, ngayon papasok yung kabuluktutan, doktrina ng purgatorio, kasinungalingang turo ng venial sins or mortal sins, kung kaya't dapat dadaanin mo sa magastos na bayad sa pagpapamisa. Kaya naman ang karapat-dapat na approach sa doktrina ng kasalanan ay i-discover ang lahat ng katotohanan tungkol kung gaano ang kasamaan, ang kabaluktutan, ang karumal-dumal, ang kapangitan ng kasalanan. At pagkatapos ay i-recognize na ang Diyos ay nagkaloob ng tagapagligtas na katumbas sa bawat dinidemand na kakilakilabot na kapahamakan, panganib,
na antas ng kasalanan. Mga kapatid, ang isa sa pinaka-epektibong kaparaanan ng pag-atake laban sa napakahalagang gawain ng pagliligtas ni Kristo sa lahat ng mga makasalanan ay ang palambutin, pababawin, palambutin ang tinig na nakatalaga dapat para magpahayag ng katuruan tungkol sa tunay na larawan sa masamang katangian at mapanganib na epekto ng kasalanan sa sangkatauhan. Maliwanag na hindi lahat na kilala bilang mga guro ng katotohanan ng Diyos ay gising sa estratehiyang ito ni Satanas. Hindi sila ganon katapang, hindi sila ganon kalinaw at kapursigido ipamuka sa kanilang mga tagapakinig ang tunay na mapagdaya, mapaglinlang, mapagwasak na influensya ng kasalanan. Meron lamang isang libro na maaaring magbigay sa atin ng isang tunay na pananaw sa kasalanan. Meron lamang isang libro na maaaring dumating upang i-rescue ang kasamaan, ang nasira, ang nasasaktan na makasalanang lipunan at nagbigay ng konkretong mga sagot at mga solusyon sa pandaigdigang epidemyang ito ng kasalanan. Ito ang libro ng Diyos, ang Biblia. Ang Biblia ay tapat at diretsyo pagdating sa paksa ng kasalanan. Pagdating sa pagbibigay ng paliwanag kung bakit maraming mga tao sa mundong ibabaw ang hindi masaya, maraming mga rebelde, maraming mga nasasaktan at nakakaranas ng kabiguan at maraming wasak ang buhay. Ang Biblia ay diretsyo na nilalantad ang dahilan at ugat ng pinagmumulan ng problema, ang kasalanan. Posible na sa pamamagitan ng kaalaman sa salita ng Diyos upang matulungan na i-develop at mag-mature tayo hanggang sa punto na ang kasalanan ay walang pananaig at walang kapangyarihan na kumontrol sa atin. Pwede rin na sa pamamagitan ng kaalaman ng katotohanan tungkol sa kasalanan upang tayo ay matulungang mapalaya at matanggal ang guilt at bigat na pasanin natin. Ganyan ang magagawa ng isang masusing pag-unawa sa salita ng Diyos at ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ang hamartiology, ang doktrina ng kasalanan. Ang unang main point natin, Roman numeral number 1, meaning of sin. Ano po ba ang kahulugan ng kasalanan? What is sin? Bagamat mayroong maliit lamang na pagkakaiba sa mga teolohikal na kahulugan ng kasalanan, mayroong isang pangkalahatang pinagkasunduan or general consensus na konektado sa kahulugan ng kasalanan. Ito ay ang idea ng pagkawala ng tanda ng kabanalan ng Diyos, mark of God's holiness, at hindi pag-ayon o pagtulad sa mga pamantayan at katangian ng Diyos, God's standards and God's character. Ang salitang pinakamadalas na ginagamit para sa kasalanan sa lumang tipan at sa bagong tipan ay ang kahulugan to miss the mark. Ang salitang Hebreyo na madalas na ginagamit ay ang salitang tsata. Sa lumang tipan na ibig sabihin ay to miss the mark. Sa paglalarawan na hindi natatamaan ang pinaka-target, not hitting the target. Ginamit ito para sa isang mamamana na kanyang pinana ang isang bagay at nagmintis sa pamamagitan ng kapos at hindi umabot ang kanyang pana sa kanyang target. Ang salitang Griego naman sa bagong tipan na madalas gamitin ay hamartia, na ang kahulugan ay ganon din kapos or hindi nakaabot or pagmintis sa target. Ang hamartia, ang salitang ginamit upang pangalanan ang doktrina ng kasalanan na hamartiology. Ang idea ng pag-shoot or pagtira sa isang bagay ngunit nagmintis
ay malinaw na nakita sa Judges chapter 20 verse 16. It says, "Among all these people, there were 700 chosen men left-handed. Everyone could sling stones at an hairbreadth and not miss." Sa talatang yaan ay ating nakita kung saan ang salitang Hebreyo na tsata ay isinalin sa salitang miss or mintis. Mula sa lahat ng mga taong ito, ayon sa talata, 700 na piniling kalalakihan na lahat ay kaliwete at ang bawat isa sa kanila ay maaaring nagtirador gamit lamang ang isang bato sa isang buhok at sila ay hindi nagmintis. Ang idea ng pag-shoot or pagtira sa isang bagay at hindi umaabot sa target, bagkus ito ay kapos, ay malinaw na nakikita sa Romans chapter 3 verse 23 sa Bagong Tipan, kung saan ang Greek word na hamartia ay isinalin na sin. The word sin, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Yun po ang kataga na hamartia. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3 verse 23. Batay sa mga salitang ito ng Lumang Tipan, tsata at Bagong Tipan, hamartia, at batay rin sa mga konsepto, maaari natin bigyan ng kahulugan ang kasalanan sa mga sumusunod na kaparaanan. Ganito, ang kasalanan ay ang anumang kilos or ugali na nagmintis sa marka or pinakatarget at kapos or hindi umabot sa banal na mga pamantayan at katangian ng Diyos. Kapag nabigo tayong maabot ang pamantayan ng Diyos, standard of God, kapag tayo ay kapos at hindi nakakaabot kung ano ang nais ng salita ng Diyos na dapat nating gawin, kapag hindi tayo umayon sa kung ano ang nais ng Diyos na dapat tayo maging, tayo ay nagkasala. Maraming mga paraan na posible tayo ay magkasala. Ang magmintis sa marka or target ng kabanalan ng Diyos. Ways that it is possible to commit sin against God and miss the mark of God's holiness. Ang isa sa paraan na posible makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay, letter A, doing something as lawless is sin based on God's Word. 1 John chapter 3, verse 4. Kapag makagawa ka ng isang bagay na classified ng salita ng Diyos bilang paglabag sa batas ng Diyos, ito ay kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4, "Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law." Or sa wikang Tagalog, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang ilang halimbawa niyan ay may mga taong walang kinikilalang batas. Dahil para sa kanya, siya ang batas. Huwag nating kalimutan na sundin ang moral law, ang civil law, or legal law, kundi higit na pinakamataas na autoridad sa buhay natin ay ang biblical law or God's law. Hindi lahat ng legal ay biblical. Kaya dapat una nating isaalang-alang ang kalooban at nais ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos at sa salita ng Diyos na mayroong epektong pang-eternal. Ang pangalawa sa paraan na posibleng makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot
ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay, letter B, doing anything unrighteous is sin that is against the standards of God's righteousness. 1 John chapter 5 verse 17. Kapag makagawa ng anumang bagay na hindi matuwid o laban sa mga pamantayan ng katuwiran ng Diyos, ito ay kasalanan. 1 John chapter 5 verse 17, all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Or sa wikang Tagalog, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. Ang ilang halimbawa diyan ay yung pagsunod sa sinasabi ng barkada, kahit mali. Pagsunod sa mga sinasabi ng mga nakatatanda. Pagsunod sa mga babasahin na iyong nabasa. O iyong sinunod ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga kaeskwela. At kahit ng mga kasama sa simbahan na ito ay salungat sa salita ng Diyos at nakakasira sa pangalan ni Kristo. Iyan ay ilang halimbawa ng paglabag sa katuwiran ng Diyos. Paggaya sa mga kilalang celebrities na kahit alam nating labag sa Biblia, ay tinutularan pa rin natin ang mali. Maliwanag, kapag makagawa ng anumang bagay na hindi matuwid o laban sa mga pamantayan ng katuwiran ng Diyos, ito ay kasalanan. Huwag natin susundin ang mga kalikuang yan, mga kapatid. Kahit ito'y iyong kamag-anak, matalik na kaibigan, isang taong iyong ginagalang at nakakatanda sa iyo, kahit ito'y malapit na kabarkada, kung ito ay labag sa katuwiran ng Diyos, manindigan tayo at huwag tayong gumawa ng kasalanan. Ang pangatlo sa paraan na posibleng makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay, letter C, doing something you know is wrong to do in your own conscience is sin. Romans chapter 14 verse 23. Kapag makagawa ng isang bagay na alam mong mali, gawin sa iyong sariling konsensya, ito ay kasalanan. Romans chapter 14 verse 23, and he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Or sa wikang Tagalog, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ang konteksto na ito ay tungkol sa dapat ingatan at huwag makatisod ang mga mananampalatayang hintil sa mga mahihinang mananampalatayang mga Hudyo. At sila ay nag-aalinlangan na kumain. Sabi ni Pablo, sila ay nagkakasala. Ganun pa man, tungkol naman sa atin, ay may ilang halimbawa rin na itinutuloy pa rin natin kahit na binabagabag tayo at labag sa ating konsensya. Ang isang bagay na ginagawa natin. Kahit nakokonsensya tayo dahil alam natin mayroong mga taong masasaktan, may mga taong madadamay, tayo ang masisira. Itinutuloy pa rin natin ang hindi dapat gawin dahil lamang tayo'y makikinabang or para lamang mai-release ang kabigatan sa iyong kalooban. Ang pang-apat sa paraan na posible makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay, letter D, refusing to submit to the law is sin as established by man's government. Romans chapter 13 verses 1 to 4.
Ang tumanggi na magpasakop sa batas ng tao na itinatag ng pamahalaan, ito ay kasalanan. Romans chapter 13 verses 1 to 4, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Or sa wikang Tagalog, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, ngunit masama ang ginagawa mo. Matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Ang ilang halimbawa nito ay yung hindi pagbayad ng buwis sa gobyerno, yung hindi pagsunod sa trapiko or paglabag sa pedestrian lane, yung pagtapon sa mga tabi ng daan na mayroong nakalagay na bawal magtapon ng basura. Yung iba naman matigas ang ulo, sa kabila na mayroong nakalagay na bawal umihi dito, ay doon mismo nagbabanyo. Yung pagsama-sama sa mga rally upang pabagsakin ang gobyerno. Yung hindi pagsunod sa mga protocol ng gobyerno laban sa COVID-19. Maging yung pag-apply sa mga illegal na trabaho. Yung pagdaya sa hindi pag-comply sa working hours bilang empleyado sa trabaho. Yung pagpalusot sa mga illegal na dokumento ng mga ahensya. Yung pagkabit ng jumper sa mga kuryente at iba pa at marami pang iba. Ang panglima sa paraan na posible makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay letter E. Having a proud and arrogant spirit is sin. Proverbs chapter 21 verse 4. Ang magkaroon ng isang mapagmataas, mayabang na espiritu ay kasalanan. Proverbs chapter 21 verse 4. An high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. Or sa wikang Tagalog, ang mapagmataas na tingin at ang pusong palalo, siyang ilaw ng masama, ang mga ito'y kasalanan. Ang mga halimbawa nito ay minsan iniisip natin, tayo ang pinaka sa lahat. Pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamaganda itsura. At minsan naniniwala tayo na walang sino man na mas higit pa kaysa atin. Minsan hindi na tayo tumatanggap ng salita sa iba.
Bagkos nasasaktan tayo kapag tayo ay pinagsasabihan. Hindi natin kayang tumanggap ng pagkatalo, bagkos ang plano natin ay gumanti sa ibang kaparaanan. At minsan, ang mga ginagawa natin sa iglesia ay mga pakitang gilas na lamang, ngunit wala sa puso natin. Nagbabago yung ating ugali dahil sa ating natamong pagpapala, material, financial, academical, or social, at marami pang iba. Ang pang-anim na paraan na posible makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at hindi natin maabot ang pamantayan at kabanalan ng Diyos ay letter F, knowing that right thing to do, but do it not is sin. James chapter 4 verse 17. Ang pagkaalam sa tamang dapat gawin ngunit hindi mo ito ginagawa ay kasalanan. James chapter 4 verse 17. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Or sa wikang Tagalog, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang ilan lamang na halimbawa nito ay kapag alam mo, ngunit hindi ka matapat sa pagdalo sa panambahan. Pinababaw mo lang ang kasalanan at pagsuway mo sa utos ng Diyos. Dahil ang katwiran mo, tinamad ka lang, nakalimot ka lang, o busy ka lang, at dinipensa mo pa na sinasabi mo na kasi meron akong kinatutusuran sa church, at dinagdagan mo pa ng isa pang kasalanan na pagtatampo na sinasabi mo, kasi lagi akong tinatamaan sa preaching, pinipersonal na ata ako. At nanghatol ka pa na sinasabi mo, marami nga dyan sa church ng church, hindi naman tama ang puso sa Diyos. At nagmalinis ka pa na sinasabi mo, at least ako, kaya ako hindi dumadalo, kasi nagpapakatotoo lang ako. Hindi katulad ng iba dyan, mga hipokrito. At naglagay ka na ng mga justifikasyon na kaya ka hindi dumadalo sa church ay sinisisi mo ang pandemya. Samantalang nakakapunta ka naman sa iba't ibang mga lugar kung gugustuhin mo. At isa pang bagay na alam mo ay ang tungkol sa grace giving sa New Testament giving. Ngunit hindi ka matapat sa pagbibigay para sa gawain ng iglesia at pagsuporta sa mga misyonaryo. Alam mo, ngunit hindi mo ginagawa ang magpatawad sa iyong kapwa. Meron ka ng matagal na kinikimkim sa iyong puso. Alam mo, ngunit hindi mo ginagawa ang manalangin at magbasa ng Biblia or yung quiet time with the Lord. Alam mo rin, bilang ilaw ng sanlibutan, ngunit hindi mo ginagawa ang pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga ibang kaluluwa at ingatan na panatilihin ang iyong magandang testimony sa mga nakapaligid sa iyo. Alam mo, ngunit hindi mo ginagawa ang paghiwalay sa makasanlibutang pamumuhay at kaisipan, katulad ng pakikinig sa makasanlibutang musika, pagsuot ng mga immodest na pananamit, at panunood ng mga pelikula na nag-aagaw ng oras mo para sa iyong devotional time with the Lord. Alam mo rin, ngunit hindi mo ginagawa ang irespeto at bigyan ng double honor ang inilagay ng Diyos na tagapanguna sa iglesia. Alam mo rin, ngunit hindi mo ginagawa ang maglingkod sa Diyos, magpagamit sa Diyos, at gamitin ang spiritual gifts na ibinigay sa iyo ng Diyos. Alam mo rin, ngunit hindi mo ginagawa na dapat unahin, prioridad ang gawain ng Panginoon kaysa ibang pinagkakaabalahan mong mga tungkulin at trabaho. Alam mong dapat igalang ang mga magulang mo, ngunit sinasagot-sagot mo ng pabalang at hindi mo sinusunod ang kanilang utos. Alam mong hindi tama ang mag-isip ng masama sa kapwa, ngunit iniisipan mo ang iyong kapwa ng masama.
Alam mo rin, ang sinasabi ng Biblia na hindi dapat manligaw o magpaligaw at hindi dapat mag-asawa ng hindi mananampalataya, ngunit nilalabag mo ang malinaw na utos ng banal na kasulatan. Alam mong masama ang magtanim ng galit at puot sa kapwa, ngunit hindi ka nagpapatawad. Alam mong hindi tama ang mangako na hindi mo tutuparin, ngunit marami kang pinaaasang tao dahil hindi mo tinupad ang iyong ipinangako. At marami pang iba. Sabi ng Biblia, ang nakakaalam ng tama na dapat gawin, ngunit hindi ito ginagawa sa Diyos, ito ay kasalanan. Ang pangalawang main point natin, Roman numeral number 2, misery of the seriousness of sin. Pag-usapan po natin kung gaano kaseryoso ang kasalanan. How serious is sin? Anong misery ang maidudulot ng kasalanan sa ating mga buhay? Anong kalungkutan? Anong kapahamakan? Anong mga paghihirap ang pwedeng maidulot ng kasalanan sa ating mga buhay? Dapat nating ma-realize or matanto na seryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. Ang kasalanan ay hindi isang bagay na hindi pinapansin ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi binabaliwala ng Diyos, ni hindi tinotolerate ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng isang kaparaanan ayon sa kanyang biyaya kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaring mapalaya mula sa kanilang kasalanan, at inaasahan ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya ay magkaroon ng pamumuhay na nananatiling malusog na may pag-ibig at takot sa Diyos. Ang pagkakaroon ng tumpak na kaalaman sa seryosohan ng kasalanan ay dapat maging sanhi na ma-realize ng bawat tao kung gaano kaseryosong bagay ang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan, at ang Diyos ay nagbigay ayon sa kanyang biyaya ng kaliwanagan tungkol sa panganib, paglilinlang at kasamaan ng kasalanan. Ang nararapat na approach sa doktrina ng kasalanan ay tuklasin ang lahat na nahayag tungkol sa kasamaan ng kasalanan, at pagkatapos ay kilalanin na ang Diyos ay nagkaloob ng tagapagligtas katumbas sa bawat dinidiman ng kasalanan. Merong ilang mga obserbasyon sa Biblia na maaari nating gawin upang ipakita sa atin kung gaano talaga kaseryoso at kabagsik ang kasalanan. There are biblical observations that can show us how serious sin really is. Ang unang patunay sa Biblia kung gaano kaseryoso at kabagsik ang kasalanan ay letter A. The highest created angel named Lucifer, together with 1/3 rebels of the angelic world, were expelled from heaven is cause of sin. Revelation chapter 12, verse 4 and verse 9. Revelation chapter 12, verse 4 and verse 9. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. O sa wikang Tagalog, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak, upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ang kasalanan, mga kapatid, ang sanhi
na ang pinakamataas na nilalang na anghel, damay na rin ang 1/3 na mga rebelding mga anghel ay pinatalsik mula sa langit. Ganon kabagsik, ganon kaseryoso ang kasalanan para sa Diyos. Makabubuting ipaalala ito sa ating mga sarili na ang kasalanan na siyang sanhi ng lahat ng ito ay ang kasalanan na mapagmataas ng pag-uugali na ipinapakita sa atin kung gaano kaseryoso ang kasalanang ito sa kaisipan ng Diyos ayon sa Ezekiel 28 verse 15 to 17. Ang ilang pwedeng magsilbing babala sa atin ay huwag ang sarili nating kalooban. Huwag yung sarili nating kagustuhan, katwiran, karunungan, kapasyahan ang ating sinusunod. Dapat ang kalooban lamang ng Diyos, ang makapangyarihang Panginoon na nakakaalam ng ikabubuti natin at ikatututo natin. Siya ang dapat mag-control, siya ang dapat masunod, hindi yung sarili nating kayabangan. Sapagkat ang Panginoon, alam niya yung ikabubuti natin, ikagiginhawa ng ating buhay, espiritual. Huwag kang makakalimot kung hanggang saan ka lang at hanggang saang area ng buhay mo ang Diyos dapat masusunod. Mag-ingat tayo para hindi tayo ibagsak ng Diyos katulad ni Lucifer at ang 1/3 na mga rebelding anghel. Ang pangalawang patunay sa Biblia kung gaano kaseryoso at kabagsik ang kasalanan ay letter B, Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden that brought a penalty of sin to all men, and whole creation is caused by sin. Romans chapter 5 verse 12 and Romans chapter 8 verse 21. Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Or sa wikang Tagalog, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Romans chapter 8 verse 21, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Or sa wikang Tagalog, na ang sannilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Ang kasalanan ay siyang sanhi ng pagpapatalsik kina Adan at Eva mula sa Eden at nagdala ng parusa sa lahat ng sangkatauhan at maging sa lahat ng nilikha. Ilang paalala po sa atin na isipin natin ang lawak ng sira na nadamay at kung paano naipasa ang kasalanan sa buong sanlibutan dahil lamang sa kasalanan ng pagsuway sa utos ng Diyos ng unang nilalang. At sa kabilang dako naman, isipin natin ang pagsunod ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos sa plano ng kadyusan hanggang kamatayan sa krus para sa katubusan ng kasalanan ng lahat ng taong makasalanan sa sanlibutan. Ang pangatlong patunay sa Biblia kung gaano kaseryoso at kabagsik ang kasalanan ay, letter C, God's own Son, Jesus Christ, was nailed on the cross, is cause of sin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 at Romans chapter 8 verse 3. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Or sa wikang Tagalog, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Romans chapter 8 verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Or sa wikang Tagalog, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa Kanyang sariling anak
sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ang kasalanan ang naglagay sa anak ng Diyos sa krus. Nakikita po ba natin yon? Mga kapatid, dapat tayong mapaalalahanan, walang tunay na sumampalataya kay Jesus Christ na hindi totoong nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Walang tunay na nagsasabing siya'y sumampalataya at nagsasabing siya'y ligtas na hindi totoong nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Hindi puro tanggap lang kay Kristo Jesus. Ang tunay na tumanggap, ang tunay na sumampalataya kay Jesus Christ ay may kalakip na pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Bakit pa tayo mamumuhay sa kasalanan? Kung iniligtas ka na ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan na walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos, kailangan natin kamuhian kung ganon ang kasalanan sapagkat itong kasalanan ang nagpako kay Kristo sa krus at nagpabuhos ng banal na dugo ni Jesus Christ na ating tagapagligtas. Ang pang-apat na patunay sa Biblia kung gaano kaseryoso at kabagsik ang kasalanan ay, letter D, people is under condemnation and therefore will be sentenced to eternal damnation is caused of sin. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Or sa wikang Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit ang mga tao mahahatulan or nahatulan ng walang hanggang kaparusahan. Hindi ipinapakita ng Diyos at hindi pinapakita ng salita ng Diyos na ang kasalanan bilang maliit na bagay lamang. Ang Diyos namumuhi sa kasalanan. Ang Diyos ay seryoso sa kasalanan. The more ating nare-realize ang kabagsikan ng kasalanan, the more ating iisipin ang paraan para bigyan kaluguran ang Diyos. Amen? Mga kapatid, isang malaking motibasyon na kapag ating na-realize ang pag-alala sa atin ng Diyos, ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, ang pag-abot at pagliligtas ng Diyos sa ating mga kaluluwa, at pag-alay ng buhay ng walang kasalanan na si Kristo at pagkabuhos ng kanyang banal na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil doon, tayo ay nakakakuha ng motibasyon na the more gusto nating ibuhos ang lahat-lahat ng ating buhay para sa Diyos, the more gusto nating malugod at masunod at mapaglingkuran ang Diyos. Dapat natin bigyan ng kaluguran ang Diyos at ating kamuhian ang kasalanan. Kung maaari lang, hilingin natin sa Diyos na dagdagan pa, habaan pa ang ating buhay sa lupa upang may pagkaloob pa natin sa Kanya ang buhay natin bilang pagpapala sa Diyos. Ang pangatlong main point natin, Roman numeral number 3, misconceptions of the dangerous false ideas about sin. Ano ang ilang mapanganib na mga mali at bulaang ideya tungkol sa kasalanan? What are some dangerous false ideas concerning sin? Meron ilan na napakamapanganib at napakamaling konsepto tungkol sa kasalanan. Ang kasalanan ay isang literal. Ang kasalanan ay isang literal at hindi may kakaila na katotohanan sa mundong ito. Unfortunately, karamihan ay hindi kinikilala ang kasalanan, katulad sa paraan kung papaano kinikilala ng Diyos ang kasalanan. Bilang resulta, maraming maling konsepto tungkol sa kasalanan ang pinaniniwalaan at ipinagtatanggol. Misconceptions of the dangerous false ideas about sin. Ang unang false idea tungkol sa kasalanan ay, letter A, the danger
of false idea that sin is acceptable. Katulad sa ating natalakay, ang kasalanan ay napakaseryosong bagay sa isipan ng Diyos. Merong ilang mga nag-aangking mananampalataya daw, professing believers, na taglay ang hindi mabuting pag-uugali patungkol sa kasalanan. Mayroong mga taong na aktual na prinisenta ang idea na ang Diyos daw ay napakamaunawain sa kasalanan, kung kaya't okay lang naman ang magkasala at walang anumang masama sa kasalanan. Napakalinaw ang itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Hindi ang Diyos nalulugod sa anumang kaisipan ng tao or pamumuhay ng isang tao na nagpapanatili sa ideyang ang kasalanan ay okay lang. Ang kasalanan ay okay. Umaasa ang Diyos, nakikilalanin at titingnan ng mga tao ang kasalanan, kung ano talaga ang tunay na imahin ng kasalanan, at ididil ito ng tao. At ang sino mang tumanggi na kilalanin at harapin ang kasalanan ay magwawakas sa walang hanggang apoy na kaparusahan sa kabilang buhay. Ang kasalanan ay hindi kailanman naging okay sa isipan ng Diyos, at dinidemand ng Diyos sa tao na talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. Ang pangalawang false idea tungkol sa kasalanan ay, letter B, the danger of false idea that sin is a sickness. Isa pang maling idea or konsepto ng kasalanan ay ang kasalanan daw ay isang karamdaman or sakit. Nais ng napakarami na ituring ang kasalanan or ipaliwanag ang kasalanan katulad sa isang karamdaman. Ang dahilan kung bakit marami ang tumataguyod sa ganitong paniniwala ng kasalanan ay isang karamdaman ay sapagkat ang mga tao ay hindi responsable or walang dapat panagutan kung sila ay mayroong sakit. Sa makatuwid, ang tao na ang tingin sa kasalanan ay isang karamdaman lamang ay isang tao na hindi responsable or walang pananagutan na gumawa ng mga pagbabago upang maging mabuti. Mayroon ilang mga kontemporaryong paglalarawan sa kaisipang katulad nito. Halimbawa, ang tingin ng ilan sa paglalasing ay tulad sa isang karamdaman. Tinawag nila itong sakit ng alkoholismo. Sakit ng alkoholismo. Ang alkoholismo ay hindi kailanman makikita sa Biblia bilang isang karamdaman. Ang alkoholismo ay kinilala sa Biblia bilang kasalanan ayon sa Galatians chapter 5 verse 21, envyings, murders, then ano pa? The next word is drunkenness. Envying, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in times past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Or sa wikang Tagalog, pagkainggit, paglalasing. Ayan po. Kalayawan at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Isa pang halimbawa ay ang paglalarawan ng homosexualidad. Homosexuality. Ang pagtingin ng marami sa homosexualidad ay katulad sa chemical imbalance ng hormones. Kaya't pinalalakas nito ang loob ng mga homosexual na i-claim na hindi sila responsable kung anumang katayuan at sa anumang ginagawa nila. Ayon sa napaka-specific na lingwahe ng Biblia, matibay at diretsohang classified ang homosexualidad bilang kasalanan. Ang homosexualidad ay napakaseryosong kasalanan na magdudulot ng pag-abandona ng Diyos ayon sa Romans chapter 1 verse 26 to 28. For this cause God gave them up
unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was met. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Or sa wikang Tagalog, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng mga kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibhasay, hindi nila minamabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Hindi lang ang seryosong kasalanan ng homoseksualidad ay nagdulot ng pag-abandona ng Diyos sa kanila, kundi ang homoseksualidad din ay isang kasalanan na kayang patawarin ng Diyos at nararapat pagsisihan ng sinumang homosexual. Ito'y dapat pagsisihan, isuko at itigil ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioner shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Or sa wikang Tagalog, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangangalunya, mga binabae, ayan na po, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, o yan na po, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggaganso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Huwag nating sabihin, sakit mo na talaga yung pagnanakaw. Huwag nating sabihin, sakit mo na yung pagsisinungaling. Kung titingnan or ituturing ang kasalanan katulad ng paglalasing or sakit ng alkoholismo at homoseksualidad or kabaklaan at katumbuyan, kleptomaniac o pagkuha ng pag-aari ng iba or sanay sa pagsisinungaling at marami pang ibang uri ng kasalanan na kanilang pinabababaw bilang isang karamdaman daw, pinapayagan ng ganitong pananaw na mamuhay ang isang makasalanan sa kanyang sarili na taglay ang maling siguridad or for security, sapagkat ang totoo niyan, ang makasalanang taong yon ay patungo sa severe judgment ng Diyos, sa nakakatakot na paghahatol ng galit ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang kasalanan ay dapat tingnan o ituring eksakto sa paraan kung ano ang tingin mismo ng Diyos at papaano dinidil ng Diyos ang kasalanan ayon sa eksaktong sinabi ng Diyos. Sa usapin ng kasalanan, ang eternidad ay bukas, nakaantabay, at kung ang mga tao mayroon anumang kakulangan upang harapin at idil ang kasalanan na ayaw nilang pagsisihan, ang anumang kasalanan
ang pamamaraan ng kamay ng Diyos ang magdadala sa kanila ng seryosong walang hanggang sangasangang consequences. Ang pangatlong false idea tungkol sa kasalanan ay, letter C, the danger of false idea that sin is an accident. Isa pang maling ideya ay yung pananaw na ang kasalanan daw ay aksidente lamang. Meron ilang mga nagkasala at sinasabing wala daw silang kontrol sa kanilang mga ginagawa sapagkat aksidente lang daw talaga at hindi nila ninais gawin ang nangyari. Ang ilan naman ay sinusubukan na i-explain or ipaliwanag ang kanilang kasalanan bilang isa lamang na hindi kanais-nais na pangyayari. Katwiran ng iba, hindi ko gustong gawin, pero nadala ako, kaya nagawa ko ang aksidente. Napuwerwesyo ko tuloy sila. Sabi naman ng iba, hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun. Katwiran naman ng ilan, sa totoo lang, dumilim lang talaga ang pag-iisip ko. Hindi ko na alam ang ginagawa ko at sinasabi ko. Nadala lang ako ng damdamin ko, kaya't aksidente ang nagawa kong yon. Hindi natin pwedeng pasubalian na ang tao or kahit ang isang mananampalataya ay maaaring matalo ng kasalanan. Batay sa Galatians chapter 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Or sa wikang Tagalog, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikan siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili. Baka ikaw ay matukso rin. Yan ang wika ni Apostol Pablo. Totoo rin na ang ilang mga tao ay mayroong kakayanan na i-deal agad ang kasalanan at magpatuloy sa buhay. Habang ang iba naman ay patuloy na nagtatampisaw sa parehong uri ng kasamaan sa tuwi-tuwina o paulit-ulit. Ngunit hindi totoo na ang kasalanan ay isang aksidente. Kung mas maaga nabukal sa loob na ating aaminin ang ating kasalanan sa Diyos, mas mabilis na iahahon at palalayain tayo ng Diyos sa kasalanan. Mas mabilis na iaahon tayo, tutulungan tayo at palalayain tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Walang sino man na malayo ang mararating sa kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan na kanyang sinusubukan na maglagay ng mga palusot or excuses sa kasalanan na itinuturing niyang aksidente lamang. Ang kasalanan ay pinili ng sarili at lahat ng mga tao ay nagpasyang gumawa ng mga makasalanang pagpili. Sin is a choice and all humans have made sinful choices. Ang pang-apat na false idea tungkol sa kasalanan ay, letter D, the danger of false idea that sin is no existence. Meron mga tao na talagang naniniwala na wala daw bagay tulad ng kasalanan. There is no such thing as sin. Wala rin daw totoong bagay katulad ng mali at tama. No such thing as right or wrong. Bilang salungat sa Biblia at katawa-tawa, ang ideyang ito ay pinangahawakan pa rin ito ng marami. Ang ilan ay nagmumungkahi na walang bagay tulad sa moralidad or sa standard na kung ano ang tama o mali sapagkat para sa kanila, ang bawat individual daw ang makapagsasabi kung ano ang moralidad at kung ano ang tama at mali para sa kanyang sarili. Iba yung iyong standard, iba yung kanyang standard. Ang mali sa kanya, tama sa iyo. Ang mali sa iyo, tama sa kanya. Kaya wala daw talagang idea tungkol sa kasalanan. Ang ganitong kaisipan madalas nagmumungkahi na ang mga problemang pang-emosyonal ay sanhi ng guilt at walang sino mang tao dapat makaramdam na siya ay guilty tungkol sa anumang bagay. Ang ganitong mga kaisipan o katwiran na wala raw bagay katulad sa kasalanan ay maraming kahinaan.
Ngunit ang pinakamalaking panganib sa lahat ay hindi na niya matutugunan pa ang kanyang malubhang pangangailangan kay Kristo. Why? Sapagkat siya ay nahatulan na, maliban kung ang taong yan ay willing na aminin na siya ay makasalanan at pagsisihan ang lahat niyang kasalanan at sampalatayanan si Kristo bilang tagapagligtas. Dapat niyang aminin na mayroong kasalanan, dapat niyang aminin isa siyang makasalanan. Amen? Ang panglimang false idea tungkol sa kasalanan ay, letter E, the danger of false idea that sin is a mistake. Ang isa pang misleading na maling idea ay ang kasalanan daw ay isang pagkakamali. Maraming mga tao na pinanghahawakan ang paniniwalang ito na ang kasalanan ay hindi hihigit pa sa isang pagkakamali. Itinataguyod nito ang ideya na ang bawat isa ay nagkakamali. Sabi nga nila, to err is human. Tao lamang anya kami kung kaya't kami ay may pagkakamali. Katwiran ng iba ay ginaya lang namin kung ano ang ginagawa ng mga nakakataas sa amin. Sabi naman ng iba, kasi pinakitaan nila kami ng mali. Siyempre, ginaya lang naman namin sila. Sabi naman ng ilan, wala akong magagawa. Kailangan kong gawin ito kasi kapit sa patalim, naiipit, nagigipit kami. Mauunawaan naman ako ng Diyos kung ako man ay magkamali. At sabi naman ng ilan, lahat naman tayo nagkakamali. Pakialaman mo ang sarili mo at huwag mong pakialaman ang pagkakamali ng iba. At sabi naman ng iba, minsan ko lang naman gawin ang pagkakamaling ito. Diba mga kapatid? Parang ang tingin nila napakababaw ng kasalanan. Itinuturing nilang isang pagkakamali lamang. Mga kapatid, hindi natin maaaring itanggi na bawat sangkatauhan ay nakakagawa ng mga pagkakamali. Totoo yun. Ngunit yung idea o yung i-classify na ang kasalanan ay hindi hihigit pa sa pagkakamali, sin as nothing more than a mistake, ay napaka mapanganib sapagkat binabawasan ito ang gravity or bigat ng specific na kalikasan ng kasalanan at basically napapabayaan itaguyod na ang kasalanan ay dapat nilang harapin sa kanilang buhay. Bawat isang mapanganib at mga maling ideyang ating mga tinalakay tungkol sa kasalanan ay galing kay Satanas, galing sa dyablo. Ito ay mga pakana ni Satanas. Walang anumang ninais si Satanas na higit pa kaysa ang mga tao ay isipin ang kababawan or kagaanan ng kasalanan upang kung bumabaw at gumaan ang pagtingin ng mga tao o ng mga mananampalataya sa kasalanan ay tiyak na bababaw din ang kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos at hindi sila magiging seryoso sa kanilang relasyon sa Diyos, hindi sila magiging seryoso sa pagsunod sa salita ng Diyos at minimithi rin ni Satanas na wag nang harapin ng tao ang kasalanan at hayaan na lang na i-enjoy ang kasalanan at tuloy lang sa kanilang mga buhay upang sa ganon ay hindi na nila maisip pang pagsisihan pa ang kanilang kasalanan at hindi na sila lumapit sa Diyos upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. At ang mga mananampalataya naman ay manatiling talunan at hindi na lumalago pa bagkos mayroong mga hindi pinagsisisihang kasalanan sa puso, inaalaga ang kasalanan sa kanilang buhay at sila'y maging malamig sa pananampalataya, malahininga sa paglilingkod, maging pabaya sa mga utos ng Diyos. Kung ganyan, lumalabas na ang dyablo, si Satanas ay nagtagumpay sa kanyang hangarin ng mga hindi mananampalataya ay hindi maligtas. At ang mga mananampalataya naman ay mamuhay na hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Ang mga mapanganib, mga baluktot, mga salungat sa Biblia na mga teoriyang ito o mga ideyang ito na ating tinalakay tungkol sa kasalanan ay lahat kaparaanan, lahat pakana,
lahat kasinungalingan ni Satanas upang takpan o pababawan ang seryosong kondisyones ng relasyon ng tao sa Diyos. Nawa, tayo po ay napagpala. God bless. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong patuloy na mga itinuturong katotohanan sa doktrina ng kasalanan. Ang hamartiology, nawa patuloy naming tingnan ang kasalanan katulad kung ano ang tingin nyo, Panginoon, sa kasalanan. Bigyan nyo po kaming karunungan na malinaw naming makita ang mali at tama, ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo at mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa iyong paningin. Nawa magkaroon kami ng pagkamuhi sa kasalanan katulad ng iyong pagkagalit sa kasalanan. Patuloy niyo pong ipakita sa aming mga buhay ang lahat naming karumihan at kasalanan upang aming itong pagsisihan at iwanan para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus Christ. Amen.